Hi guys! Kung nanonood ka sa video ko na to ngayon, make sure na tapusin mo to mula umpisa hanggang sa dulo. Dahil sa last part ng video na to ay may share ako sa iyo isang effective way kung paano ka magsisimula ng printing business mo. Kaya kung plano mo magtayo or mag-start ng sarili mong printing shop, eto na yung sign mo. Sasamahan kita mula umpisa hanggang dulo. Kaya tapusin mo tong video na to. So ayun nga, welcome back to my channel. It's me again, Shell. And for today's video, tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng Rush ID and kung paano mag white background if yung customer ninyo is hindi naka-white background yung picture na isinend nila sa inyo. Okay, so ang last video ko guys, I think it's been 3 years to be exact and naka-Photoshop CS6 pa ako doon. So kailangan natin mag-upgrade ng software. Ang gamit ko na ngayon is Photoshop 2020 and Photoshop 2023. So sa tutorial na to, ang gagamitin ko is Photoshop 2020 since same lang din naman sila ng process ng Photoshop 2023 sa paggawa ng mga Rush ID. So, if ready ka na guys, i-ready mo na lahat ng yan and sundan mo na ako. Okay? So, simulan na natin to. Game. So, yun guys, madali na lang to compare sa Photoshop CS6. Kasi sa Photoshop CS6, the tutorial na ginawa ko before is lahat doon is manually. Okay? So, manual mong tinitrace yung subject mo, manual mong kinakat, or manual mong kinukuha lahat. Pero dito sa Photoshop 2020, so sobrang madali na lang siyang matutunan. Hindi na siya ganun ka proseso. So kung bago ka pa lang sa pag-edit ng photo, sa photoshop, madali mo lang talaga tong matututunan. So simulan na natin guys. So ito yung Photoshop 2020. Okay, so first, click lang natin tong open. Okay, tong open button. Kunin natin yung picture. So, actually guys, meron na akong white background dito already. Pero, since gusto ko kayong turuan, kaya ginawa ko na lang siyang red muna for now. So, yan. Open lang natin siya. Click lang natin tong photo. Then, i-click natin tong open. Okay, so ayan, naka-red background siya. So, kunyari, yung customer nyo is gusto niya naka-white background kasi yun naman talaga yung kadalasan ginagamit pagdating sa pag-a-apply or sa mga student, no? So, first guys, since nahahabaan ako sa kanya, gusto ko siyang i-crop, okay? So, ito yung crop. Ayan, click nyo lang tong crop. And then, medyo bawas tayo ng konti dito. Ayan, I think dito. And then, medyo bawas din tayo ng konti sa gilid. So, kung sa eyes nyo is okay na, pwede nyo namang stop na yung pagka-crop nyo and then i-click nyo na lang tong check. So, depende sa inyo kung ano yung maganda sa paningin ninyo. Ha? So, hindi sa akin. So, ito is okay sa akin. Kaya, goods na ako dito. So, kaya ko sinasabing madali lang siya and very, very quick lang tong tutorial na to. I-click nyo lang tong quick selection tool. Okay, so pag-click nyo ng quick selection tool, merong option dito sa taas which is select subject or select en masse. So, i-click nyo lang tong select subject and then yung Photoshop na yung yun, kukuha nung pinaka-subject ninyo. 'Di ba kagaya niyan? See, may langgam na siya ulit sa gilid, 'di ba? So, ganun lang siya kadali. So, kung gusto nyong gawing white background, or transparent background, i-click nyo lang tong tong click mask, okay. So, add a mask pala, sorry. So, click nyo lang yan din. Yan. Um, naka-transparent background na siya. Okay, so kung gusto nyo naman gawin siyang white background, so may natira pang red dito. Actually, pwede naman nating ulitin yung process and then i-zoom lang na. So, ito lang guys, i-scroll nyo lang to, scroll up nyo lang siya. Tapos, manually nyo na lang siyang gaganunin. So, ganun lang naman siya kadali guys, yung pagmamanual niya. Kapag kami napansin kayo na hindi na isama sa subject, so, na kailangan kasama, is ganun lang naman gagawin nyo. I-manually nyo lang naman siyang i-ano. So, nandito yung plus. Ito siya. Plus or minus. Okay. So, kung plus, papasok siya dito sa loob. Papasok siya. Lalabas pala siya, sorry. So, pwede nyo naman i-click yung Alt-Tab kung gusto nyong pabawas. Okay? Kasi kapag pabawas siya, ito na siya. No, yung pinaka
minus sign niya. Ayun no, subtract selection. Tapos, ito naman is add selection, no. So, kung gusto niyo siyang baguhin, yan lang naman. Click nyo lang yung alt para sa subtraction and then bitawan nyo para dun sa mag-a-add kayo. So, kung gusto nyo papasok, ayan lang, add lang siya, ayan, subtract pala, sorry, minus, parang ganun. Tapos, kung gusto nyo palabas, ayan, bitawan nyo lang yung alt sa keyboard, tapos ayan na siya. So, trace nyo lang siya, guys. Ganun lang naman siya kadali. Ayun. So, okay na. O, diba? Mas mabilis. So, after nun, click nyo nga lang tong add mask and then, yan. Ibig sabihin yan, guys, naka-transparent background na siya. So, kung ipiprint nyo siya, pwede na kasi naka-white background na yan. Pero kung gusto nyo siya lagyan talaga ng mismong background, maglagay lang kayo ng eto, add layer. Tapos, tong add layer na yan, gamitin nyo lang tong paint bucket. Tapos make sure na naka-white to kasi kung ano yung nasa harap niyan, ito, kung nasa ibabaw niyan, iyon yung kulay na lalabas sa kanya, okay? So, pagka na-click nyo na yan, i-click nyo lang, huwag nyo kalimutan tong layer 1 dahil tong layer 1 is ito yung sinet yung background ninyo, okay? So, kailangan nakaklik yan. Hindi ito. Dapat ito. So, ito yung kailangan mong gawing white background, okay? So, pag-click nyo lang, click nyo na siyang ganyan, white na. So, para mapunta siya sa ilalim, i-drag nyo lang siya dito sa may pinaka-ilalim. Ayun, o, diba? Nasa ilalim na siya. Ganun lang siya kadali. Sabi ko sa inyo very basic na lang talaga to, diba? Kahit bago ka lang talaga sa Photoshop, matututunan mo talaga to. So, kung gusto nyo siyang gawing 2x2, madali lang naman, Control N lang kayo, tapos, i-set nyo lang tong size niya ng 2, tsaka 2. Guys, wag nyo kakalimutan to kasi minsan kasi naka-pixels to. Ayan, 'di ba? So dapat kailangan naka-inches siya since yung size niya is 2 by 2 inches. So dapat doon kayo mag-focus sa inches para hindi kayo maligaw-ligaw ng size. Tapos make sure na yung resolution niya is naka 300. Kasi kapag hindi naka 300 to, guys, lalabo to. Kung napanood nyo yung last video tutorial ko sa CS6, sa Photoshop CX6, tinuro ko na to na kailangan naka 300 resolution siya para makuha nyo yung linaw ng photo, okay? So, yun guys, ayan yung mga trabaho ng mga yan, kaya make sure na dapat is nasiset nyo siya ng tama at ng ayos. So, after nyan, create na kayo, then yan, ito is naka 2x2 na to. Kahit ilagay nyo yan sa publisher, naka 2x2 na yan lahat, okay? So, after nun, syempre hindi mo naman siya kukunin ng ganyan lang kasi hindi mo makukuha yung pinaka-background niya. So, make sure guys na ano bang tawag doon? Basta, kasi makikita mo naman pag na-click mo siya, di ba, na-change yung color niya. Para siya naka-highlight or something ganun. So, dapat yung dalawa na yan, naka-highlight kapag kinuha nyo siya. Kasi kapag kinuha nyo siya, ito lang makukuha. O, di ba, nawawala yung background niya. So, kailangan dapat parehas silang naka-highlights, okay? So, pag parehas na silang ganyan, kunin nyo na. So, ayan, magkasama na yung dalawa na yan. So, pag nakuha nyo na, drag nyo lang siya dito. Ayan, nandito na kayo sa size ng 2x2. Tapos nyan, Control T lang. Tapos, i-size nyo lang siya dito sa size ng 2x2. Tapos, ayan. Naka 2x2 na yan, guys, kapag pinrint nyo or kapag nilagay nyo siya sa publisher. So, nandun yung pagsa-size, guys, 2x2 or 1x1 or passport size. Pwede nyo naman siyang i-size doon sa may publisher. Pero tinuro ko na lang din sa inyo kung paano mag-size dito sa Photoshop. Okay? Para hindi na kayo mahirapan pag tinransfer nyo siya doon sa publisher. Okay, goods ba? So, di ba guys, napakadali lang, napaka-easy lang, na kahit bago ka sa Photoshop is madali mo lang naman talaga siyang masusundan. Di ba? If feeling mo okay na siya or wala ka nang gustong baguhin, pwede mo naman na siyang i-save. Pero kung feeling mo is yung photo ay parang, alam niyo yun, nabirat siya, ganun. So, pwede niyo naman siyang i-adjust para hindi naman siya mukhang, alam niyo na-shrink siya. Kasi yung image kasi ngayon is parang, feeling ko lang yun nga, sa paningin ko, sa eyes ko is, ano siya, para siyang nakaganon sobra. So, para siyang na-shrink. So, kung gusto kong i-adjust, make sure na naka-highlights nga tong dalawang layer. Yung layer 2 tsaka yung layer 1. So, kung i-highlights mo siya, click mo lang tong control, tapos i-click mo yung
layer. Okay, so click mo yung layer 2 and then click mo yung layer 1 pero dapat nakapindot yung control dito sa keyboard. Okay, so ayan, okay na. And then, control T para sa adjustment. Tapos, medyo itataas ko tong badang itaas. Yan, para naman hindi siya magbukang mataba yung pinaka-image natin. So, feeling ko okay na to. And, pupwede ko na siyang isave. So, pag isisave ko siya, click mo lang tong file, and then save as. Tapos ng save as, syempre, punta ka dito. So, naka-JPEG dapat siya. Tapos, save mo lang siya ng, yun nga, kunyari, shell, white. O, yan, ganun. Tapos, click mo yung save. Tapos, click mo na yung okay. So, nakasave na siya. Guys, pwede nyo siyang i-print gamit yung publisher. So, alam ko naman na meron kayong publisher. So, nasa MS Office lang yon magkakasama. So, yun yung ginagamit ko kapag ipiprint ko na siya sa, yun nga, sa printer. So, yun yung ginagamit ko. So, doon ako, nagsasize din ako doon ng 1x1 at saka ng 2x2. Okay? So, pwede nyong gamitin yun. Okay? Quick update lang tayo sa journey ko. The reason kung bakit ngayon lang ako gumawa ng Photoshop tutorial kasi naging busy talaga ako sa business ko and syempre kailangan ko kasi mag-upgrade ng gamit para mas matuturuan ko kayo ng mas maayos. And gusto ko lang i-share na ito yung setup ko dati. Ayan. So ngayon, meron na akong sarili kong printing business or printing shop. And hindi lang yon, pinasok ko na rin yung pag-freelancing. So, isa akong verified freelancer sa Upwork, graphic designer, video editor, digital marketer, content creator ako doon. So, kung gusto mo matutunan lahat ng yon, pwede ko naman i-share sa'yo lahat ng mga natutunan ko. Basta mag-subscribe ka lang dito sa YouTube channel ko. Guys, I'm just a few subscribers away from 1,000. Gusto ko talagang magkaroon ng 1,000 subscribers. Kaya, hopefully, mag-subscribe ka dito sa channel ko. And ituturo ko sa inyo lahat ng journey ko sa freelancing and ganon din naman sa business. And ito ba guys, kung seryoso ka sa printing business or kung decided ka, gusto mo talaga magkaroon ng isang printing shop, meron akong Facebook page kung saan ituturo ko lahat. Okay, so yung Facebook page ko na yon, meron siyang monthly subscription which is 99 pesos per month. So pag nag-subscribe ka doon, yung 99 pesos per month mo, ituturo ko sa iyo kung paano mag-design, paano mag-print sa damit, paano gumawa ng decal sticker sa mga sasakyan, paano mag-print sa mug, sa wallet, sa notebooks, sa bag or kahit saan pa basta related sa printing, ituturo ko sa inyo lahat. And hindi lang yon, isasabihin ko rin kung ano yung mga materials na ginagamit ko, kung sino yung mga suppliers ko, kung saan ako bumibili, or kung anong brand yung gamit ko. Okay? And hindi pa yon. Sa 99 pesos mo, willing akong samahan ka and i-guide ka, i-assist ka sa journey mo pagdating sa pagpiprinting business. So, nandito ako para mas turuan ka. Like for example, nagtatak ka ng damit and hindi okay yung output mo. For example, ayaw niyang dumikit sa damit. Ano nangyari? Anong po pwedeng gawin? So, pwede kang mag-reach out sa akin and i-assist kita para maitama mo lahat, okay? Para maitama mo and mas maintindihan mo kung paano siya gawin, okay? So, ganun siya guys. Kaya, kung decided ka, matuto, pwede kang pumunta sa Facebook page ko and mag-subscribe ka doon. So, ilalagay ko yung Facebook page link ko dito sa description box. Okay? So, hopefully, makita kita doon, ha? So, yun guys. Thank you so much for watching and hopefully, meron kayo natutunan sa video ko ngayon and kung paano gumawa ng Rush ID sa Photoshop 2020. So guys, maraming salamat and huwag niyo pong kalimutan mag-like, mag-subscribe and i-share tong video na to. And thank you so much. See you inside. Bye!